Unang booking, paldo kagad 50 pesos. Walang niya. Pero okay lang, ganun talaga pag naka-auto accept eh. Another day, another biyahe, or another night pala. Isang linggo tayong hindi nakabiyahe sa Joyride ngayon ng ulit. At as usual, tingnan natin kung ano ang ating magiging kapalaran. Siyempre, auto accept gaming tayo. Okay, naka-on na. So, tapang tayo konti. Diba? Yung first booking natin mula Mandarin lang hanggang dito sa Istana, ang fare ay 50. Tapos nag-text si ma'am, sabi niya, kuya plus size ako, okay lang po ba? Nag-reply ako, sabi ko ano, okay lang po, mag-a-adjust na lang po ako ng upo. Tapos nung pagkasundo, biniro ko pa, sabi ko hindi naman kayo kalakihan ma'am eh. Although medyo malaki talaga siya. Tapos sabi ko may baka naisakay po ako na mas malaki pa sa inyo. Which is totoo naman. Siguro ito ang binayad ay 100. Hindi na kinuha yung sukli. Grabe. 90 pesos ka agad. Ay, salamat po madam. 50 pesos na tip. Napakalapit. Mukhang matumal ang Lunes kasi normally dapat bago pa ako makalabas ng highway may pumapasok na eh. Nandito na ako sa may 7-Eleven Sea Oil sa tapat ng district. Wala pa rin pumapasok na pangalawang booking. Hintay lang ako dito saglit. Tapos pag wala, akyat ako ng konti papuntang Dasma. Tapos dun mag-aabang. Wala pang 1 minute nung huminto tayo, may pumasok dito sa district papuntang Windward Hills Subdivision, Burol 1, Dasma. Hello po sir, Joyride po. Saan sa kayo banda? Tapat ng metro. Okay, wait lang sir. Nakaputing sige sir, nakaputing helmet ako sir hindi kayo sa district mismo, nasa kabilang kalsada kayo? Tingnan mo nga naman, mukhang maswerte tayo ngayong gabi. 90 pesos ang fare. Ang malinis natin doon ay 72 pesos. Pero nagpadiretso si sir sa loob ng subdivision. Ang binigay niya 200. Hindi na kinuha yung sukli. Grabe naman. So meron tayong tip na 110. 110 plus 72 182. 272 agad sa dalawang booking. Ako, salamat. Sayang hindi ko na videoan si sir. Thank you po. Complete trip. Tapos abang tayo ng susunod na booking. Shortcut ka mo? Apa. Turo nyo na lang. Apa. Saan tayo ito ma'am dito? Third booking done. Dahil pasikot-sikot, ang laki, parang exclusive na subdivision. 81 pesos ang fare, 86 ang binigay. So 64.80 ang net plus 5, 69.80. Magmamapa na ako kasi ang daming pasikot-sikot talaga. Labas muna tayo ng subdivision na to, tapos tsaka tayo mag auto accept ulit. Mga
10 minutes ang nakalipas, wala pa tayong panibagong booking. Nandito tayo sa SM Dasma. Tambay lang muna. Babawas ako ng hangin, napakatigas ng aking gulong. Hintay lang tayo dito saglit. Tagal ko dito sa SM Dasma, wala pumapasok. Lipat tayo. Umalis rin. Wala pumapasok kahit naka-auto accent. Minsan kapag ganito kaina, uuwi na lang ako ng maaga kasi sayang ang gas ko, kakaikot eh. Mga 20 minutes din tayo dun sa SM Dasma. Tapos umabang ako konti. After mga 10 minutes wala. Gapang lang ng gapang hanggang sa pasukan. Pero pag wala pa rin, 9:14 na, mga 7:30 tayo nakalabas. Nakaka 341 pa lang tayo. Uuwi na ako. Kasi sayang yung gas, kakaikot eh. Ito may pumasok, 110 pesos. Pop. Okay na po. Tulay binayad ni ma'am, 88 pesos ang net. Complete trip, tapos abang tayo ng panibago. Walang pumapasok. Balik tayo ng pa SM Dasma. Tapos baba tayo daan-daan pa Imus. Pumasok ulit papuntang J. Israel Pine Drive, Edesha City, Dasma. Pabalik, pero malapit lang, 4 minutes away lang. Ay, may dalawang box, okay. Tingnan natin kung kasya dito, sir. Sana kasya. Ayan. Bubuhatin ka na lang. Sige, kahit isampa mo na lang, sir, sa tuhod. Magkano lang naman siya. Shower cap ka, sir? Ay, huwag na. Huwag na po. Okay lang. Ayan, ganyan lang. Okay lang, okay lang. Okay ka na, sir? Okay lang. Wala akong makita sa kanan, pero ingat na lang tayo. Oo. Kung may panali sana tayo, pwede yan sa top box eh. Kaso wala akong dalang scotch tape eh. Ingat-ingat na lang. ₱86, 100 lang binayad, di na kinuha yung sukli. So meron tayong tip na 14 pesos, 68.80 plus 14. Okay, nakaka 512 pesos na tayo. Abang tayo ng next booking, pero lalabas muna tayo ng subdivision na to. Medyo nahirapan lang tayo dun sa last na pasahero natin kasi may bit-bit siyang box, pero kinaya naman. Medyo delikado lang kanina kasi nasa kanang tuhod niya yung box, so natatakpan yung view natin sa side mirror. Wala tuloy tayo makita sa kanan masyado, pero sa mga susunod siguro, para safe, magdadala na ako ng panali o kaya scotch tape. Sa akin wala namang problema kahit
marami silang bit-bit na malalaki. Kasi tayo, sanay naman tayo talaga magkarga ng mabibigat sa motor eh. Kasi kapag namimili tayo ng mga paninda nating motorcycle parts, sanay na sanay tayo dyan na medyo mabigat talaga yung bit-bit natin at marami tayong tinatali sa motor. Dito na tayo sa McDo, Pala-Pala. Dito tayo tatambay hanggang sa makakuha ulit ng next na booking. Time check, 10:30 ng gabi. Wala nang pumapasok dito sa McDo, Pala-Pala. So siguro baba na tayo pa Imus. Tapos uwi na. 3 hours mula 7:30 hanggang 10:30. 512 pesos. Okay na din para sa part-time. Pero kung sa iba, ang ginagawa nila kapag ganyan, nagpapahinga muna and then lalabas ulit ng mga alas 3 ng madaling araw hanggang mga 8 or 9 AM na naman. Pero tayo kasi may shop naman tayo. Kaya okay na tayo sa 500 na kita para sa 3 oras. At least may nadagdag pa rin ngayong araw kahit papano, di ba? Mapupunta lang din yon siguro mga 140, 150 sa gas. Tapos pasalubong sa mga bata. Depende kung anong bibilin, mga 50 to 100 pesos. Tapos itatabi ko yung 200 pang dagdag sa monthly ng motor. Kasi nagtatabi ako niyan araw-araw para hindi ako nabibigla. So yun, uwi na muna tayo. Wala na rin naman eh. Hindi natin ipilit kung wala talaga. At magsusunog lang tayo ng gas. So kita-kits sa next biyahe. Ride safe sa lahat. Peace.